Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Grace. Dear Kathy G, magandang araw sa lahat ng bumubuo ng inyong programa, lalo na po sa mga avid listener ng FM radio. Ako nga pala si Grace, 21 years old from Pampanga. Nagtatrabaho ako sa isang grocery store na malapit lang sa amin. Sa grocery store na yon, Kathy, nakilala ko ang lalaking nagpatibok ng aking puso. Pakitago na lang siya sa pangalang Ben, 35 years old. Anak siya na may-ari ng grocery store na pinagtatrabahuhan ko. Kathy, byudo na ito at may isang anak, kaya hindi bago sa kanya ang pumasok sa isang relasyon. Sa maiksing panahon ay naging kami agad ni Ben at nagsama sa isang bahay. At dito na po nagsimula ang aking kwento. Ma, magpapaalam po sana ako. Maaga po akong uuwi ngayon. O bakit, Grace? Masama ba pakiramdam mo? Hindi naman po. Gusto ko lang po sanang maunang umuwi kay Ben. Aba, iha. Mag-aalas 4 pa lang ng hapon ah. Napapansin ko kasi ma, pareho po kaming busy araw-araw. Halos hindi na po kami nagkakasama. Gusto ko na rin po kasi na magkaanak kami. Anak, sigurado ka ba dyan? Abe, ilang taon ka lang ba, ha? Masyado ka pang bata para sa ganyan. Nagtataka nga ako at nagtsatsaga ka sa may anak ng lalaki. Ang dami namang binata at kaedad mo dyan. Mahal ko po si Ben. Alam ko naman pong maraming nasasabi ang mga nasa paligid namin pero wala po akong pakialam. Buhay ko naman po to eh. Kung magkamali man ako, ako naman po ang magsisisi. Pero sa ngayon, alam ko naman pong tama ang lalaking minamahal ko. Ay nako, ikaw na bata ka talaga oh. Hindi ko alam kung anong pinakain sa'yo ng anak ko. Maganda ka naman, dalaga pa. Yang si Ben may anak na at halos doble pa ng edad mo. Ma, tanggap ko po ang anak nyo at tanggap ko po kahit may anak na siya. Huwag niyo na po akong isipin, kaya ko naman po to. O siya, ikaw ang bahala. Sige na, mag-ayos ka na nang makauwi ka na ha. Salamat po ma. Mahal, mauna na ako sa kwarto ha. Sumunod ka na lang pag natapos na yung pinapanood mo. Sige, mahal. Makapagpalit na nga ng sexy na damit. Eto. Ay, di naman sexy. Ito kaya? Di na kasya sa akin. Nakakainis naman. Ay, ito. Ayan, ang perfect naman nito. Tignan ko lang kung di ka maakit sa akin ito, Ben. Pasok ka, mahal. Sarap. Makakapagpahinga na rin. Ano yung amoy na yun? Ang alin? Ayun oh. Teka, ikaw ata yun eh. Nagpabango ka ba? Oo, mahal. Bakit naman naisipan mo magpabango eh? Matutulog na tayo. Para
mabango naman yung katabi mo, mahal. Mahal, ano kasi, may napapansin ka ba ngayon? Ha? Mahal naman eh. Hindi mo ba napapansin? Namili pa ako ng mga sexing damit para sa'yo. Nag-lotion pa ako, nagpabango. Para nga ganahan ka sana. Eh, di ba gustong-gusto mo tong pabango ko? Mahal, pagod na pagod ako eh. Pwede bang sa susunod na lang? Mahal naman, ngayon na. Pwede naman natin gawin to eh, di ba, mahal? Grace, ano ba naman? Itigil mo yan, inaantok na ako. Mawawala na yung pagod mo pag nasimulan na natin to, mahal. Sabi ng pagod yung tao eh. Di ka ba nakakaintindi? Eh bakit ba palagi mo na lang akong hinihindian? Naiinsulto na ako sa'yo, Ben eh. Ano bang problema mo at inaapakan mo pagkababae ko? Sinabi ko lang naman sa'yong pagod ako. Pagod? Aminin mo nga, pangit na ba ako sa paningin mo? Mataba na ba ako? Hindi na ba kita kayang pasiyahin kaya ayaw mo nang may mangyari sa atin? Magsisimula ka na naman ng drama mo. Ayang ka na naman eh. At bakit hindi, Ben? Para lang tayo nagbabahay-bahayan dito. Mag-live-in tayo, magkatabi. Pero hindi ko maramdaman na mahal mo ako. Hindi ka na ba naaakit sa akin? Palagi ka nalang walang gana. Palagi kang walang oras sa ating dalawa. Hindi na nga ako pang altar, hindi na rin ako pang kama. Ano ba yung pinagsasabi mo, Grace? Pagod ako sa trabaho. May anak akong kailangan buhayin. Nagtatrabaho ko mula umaga hanggang gabi. Hindi mo ba naiintindihan yon, ha? Nagtatrabaho din ako, Ben, pero binibigyan kita ng oras. Wala nang patutunguhan ng usapan natin. Sa labas na lang ako matutulog. Ben, sabihin mo naman kung mahal mo pa ako. Pwede naman yun eh. Kathy G, hindi ko alam kung bakit parang nanlalamig sa akin si Ben. Ibinibigay ko naman ang oras at buhay ko. Pero parang wala ito sa kanya. Tanggap ko naman ang anak niya dahil parang anak ko na rin ito, pero gusto ko rin naman na magkaroon ng sariling anak at bumuo ng sariling pamilya. Kathy, lumipas ang araw, nagpatuloy ang ganitong sitwasyon namin ni Ben. Dala ng aking lungkot ay naging malapit ako sa kumpare namin na si June. Nagsimula kaming mag-usap sa Messenger at dahil dito ay unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. Pasensya ka na, maliit lang ang bahay ko. Ayos lang. Upo ka muna. Salamat ha. Pumunta lang naman ako dahil pinapaabot ni Ben sa'yo to. Nadala daw niya kagabi. Ito. Kaya pala wala sa bag ko. Salamat ha. Sige, mauna na ako, June. Teka, Grace. Maaga pa naman. Dito ka na maghapunan, nakaluto na ako eh. Matagal na rin tayong di nakakapag-usap eh. Baka kasi dumating na si Ben. Hayaan mo na muna siya. Masarap tong niluto ko. Magugustuhan mo to, tsaka hindi ko naman mauubos to ng mag-isa. Hindi na, June. Nakakahiya rin kasi. At saka baka nandun na rin kasi si Ben. Hayaan mo na siya doon. Kaya naman niyang asikasuhin ang sarili niya. Hindi yung puro ikaw. Bakit kasi nagtsatsaga ka pa sa kanya? Hindi mo naman ako masisisi eh. Siyempre, gusto ko pa rin na bumalik kami sa dati. Bakit kasi hinahayaan mong tatuhin ka ng ganyan? Alam mo, hindi ka na niya mahal, Grace. Hindi totoo yan, June. Mahal ako ni Ben. Hindi ko sinasabi to sa'yo dahil gusto kong iwan mo siya. Gusto kong sabihin sa'yo to dahil naaawa ako sa'yo. Ano bang sinasabi mo, June? Ano kasi? Si Ben kasi. Ano ba yun, ha? Ano bang alam mo, June? Nung nakaraang araw kasi panay ang aya sa bar. Hindi ko alam kung basta inuman sa bar, may babae pala kaming kasama. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, June?
Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Di ko lang magawa kasi hindi ko kaya makita kang nasasaktan. Pinagsasabihan ko naman si Ben pero wala eh. Ayaw makinig. Ayaw magpapigil. Mas masaya daw siya pag ganun. Hindi yan totoo. Hindi yan magagawa sa akin ni Ben. Alam mo, sinasabi mo lang yan para maghiwalay kaming dalawa eh. Gusto mo, iiwan ko na lang siya. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Kung ginagawa ng kwento si Ben, huwag kang ang sinungaling, John. Nabubulag ka ng pagmamahal mo sa kanya, Grace. Uuwi na ako. Kakausapin ko si Ben. Mamaya na, Grace. Dito ka na muna, please. Bakit niya nagawa sa akin yun? Mahal na mahal ko siya. Tinis ko lahat ng pambabaliwala niya sa akin tapos ng babae pa rin siya. Niloko niya pa rin ako. Grace, may iba pang nagmamahal sa'yo. Kaya kong higitan ng ginagawa niya sa'yo. Parang gusto ko na lang sumuko, Jun. Pagod na ako masaktan. Napapagod na akong umasa na babalik pa kami sa dati. Iwan mo na siya, Grace. Nandito naman ako. Nasasaktan ako pag nakikita kitang umiiyak eh. Alam mo, salamat sa iyo, Jun, ha? Salamat sa pakikinig sa akin. Kahit na alam kong nasasaktan kita, andyan ka pa rin para sa akin. Ako na lang kasi ang piliin mo, Grace. Jun, tama na. Tama na. Gusto kong iparamdam sa'yo yung di kayang iparamdam sa'yo ni Ben. Jun, itigil mo na to. Shh! Huwag mong pigilan. Hindi kita iiwan o sasaktan. Mahal kita, Grace. Uwi ka na? Nag-text na si Ben. Hinahanap na niya ako. Hindi na ba natin pag-uusapan yung nangyari kanina? Wala lang naman yun, di ba? Wala lang naman yung nangyari sa atin. Lang? Hindi yun ganon para sa akin. Ay, hindi mo kayang aminin na may lugar pa rin ako dyan sa'yo. Nagkakamali ka, Jun. Naging mahina lang ako kanina. Sinamantala mo naman. At ano bang hindi ko inaamin ang sinasabi mo? Na mahal kita? Huwag kang mangarap. Si Ben ang mahal ko. Gusto lang kita at magkaiba yun. Kathy G, nangyari ang hindi dapat mangyari sa amin ni June. Nagkamali ako. Naging mahina ako. Nakagawa ako ng kasalanan kay Ben. Sobrang nadala lang ako sa sitwasyon, yung bagay na gusto kong maramdaman kay Ben ay iba ang gumawa. Hindi ko rin sinasadya na nadamay pa si June. Kathy G, gulong-gulo ko sa nangyari. Pero tao lang ako na naghahanap din ng kalinga at pagmamahal. Kathy G, hindi ko alam paano magpapatuloy matapos ang naging kasalanan na nagawa ko. May pagsisisi ako na nagawa, subalit parang mas nangingibabaw pa rin ang panandaliang saya na naramdaman ko. Kathy, hindi ko rin nagawang komprontahin pa si Ben sa nagawa niyang kasalanan sa akin. Dahil sa guilty rin ako. Kung kaya, mas pinili ko na lang manatili pa rin sa piling ni Ben.
Hello, Grace. Di ba pinagsabihan na kita? Bakit ka ba punta ng punta dito sa trabaho ko? Baka mahuli ako ni Ben sa ginagawa mo. Sinisin mo na lang kasi ako eh. Bakit di ka nagre-reply? Di ba nga nag-usap na tayo? Sinabi ko na sa'yo na itigil na natin to. Nakukonsensya na ako, June. Mali yung na ginagawa natin. Grace, mahal kita. Ano bang gusto mong gawin ko para ako ang piliin mo? Wala, June. Wala. Hindi magbabago ang isip ko. Si Ben ang mahal ko. Iiwasan mo na lang ako ng ganun-ganun lang? Salamat sa lahat ng nagawa mo. Pero hanggang doon lang yun. Grace, iwan mo na siya. Hindi pwede. June naman, ano ba? Hindi mo ko pwedeng pahirapan ng ganito. Pero Grace... Tama na. Tigilan mo na nga ako, please lang. Grace? Nandiyan na si Mama. Ito na huli nating pag-uusap ha. Uulitin ko, ayoko na. Oh, andito ka lang pala. Oh, June, anong ginagawa mo dito? Tita, dinadalaw ko lang po si Grace. Si Grace? Bakit mo naman dinadalaw si Grace? Tita... Mama, wala po. May tinatanong lang po siya tungkol kay Ben. Aalis na rin po siya mamaya. Sige na June. Tara na sa loob, Mama. Marami pa tayong gagawin eh. Tamang-tama. Nandito ang mga ahas. Ben, bakit ka nandito? Bakit, Grace? Yung kabit mo pwedeng pumunta dito pero ako hindi. Anong kabet? Sinong may kabet? Anong sinasabi mo, Ben? Pre, Huwag mo akong mapre-pre! Anak! Tama na! Ano nangyayari? Ben! Tama na! Iwan mo ko! Tama na! Matagal na ako nagdududa sa'yo. Nabuksan ko yung messenger mo at nabasa ko ang lahat. Si June, di ba? Si June ang lalaki mo! Ano ba sinasabi mo? Magkaibigan lang kami ni June. Baka nagkakamali ka lang ng intindi, Ben. aminin mo na, Grace. Anong aaminin? May nangyari na po sa amin ni Grace, tita. Ang kapal ng mukha mo! Ben, tama na! Tama na! Isa ka ba? Anak! Wag! Uminahon ka, anak! Nakikiusap ako sa'yo. Sorry. Ben! Ben, sorry, Ben. Patawarin mo ko. Mahal na mahal kita. Umuwi ka. Iimpake mo lahat ng gamit mo. Dapat pag uwi ko, wala ka na sa bahay. Ayoko na makita ang pagmumukha mo! Kathy G, galit na galit sa akin si Ben. Galit na galit din ako kay June dahil sa pagsisinungaling niya sa akin. Wala akong nagawa kung hindi umalis sa bahay ni Ben dahil pinalayas na niya ako. Laking pagsisisi ko sa nagawa kong pagkakamali. Hanggang ngayon ay sinisisi ko ang sarili ko sa mga nangyari sa buhay ko. Sinisisi ko ang sarili ko dahil naniwala at nagpauto ako. Kathy, nagawa pa rin mahanap ni June ang apartment kung saan ako tumutuloy. At ganun pa rin ang ginagawa niyang pangungulit sa akin. Sino yan? June? Anong ginagawa mo dito? Grace, kamusta ka na? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Matagal na kitang hinahanap, Grace. Namimiss na kita. Umalis ka na nga? Grace! Ano ba, June? Umalis ka na dito! Grace, papasukin mo ko. Mag-usap lang tayo. Ano pa bang gusto mo? Huwag mong sabihin sa akin na balak mo pa rin balikan niyang si Ben matapos ang ginawa niya sa'yo. Ano ba, June? Please lang, tigilan mo na ako. Umalis ka na nga. Ayoko na ng gulo. Malaya na tayong magmamahalan ngayon, Grace. Hindi nga kita mahal, June. Ano bang hindi mo naiintindihan doon? Hindi ka na dapat magdalawang isip pa. Piliin mo ko. Aalagaan kita, Grace. Ayoko nga sa'yo eh. Nababaliw ka na ba? Oo, Grace, nababaliw na ako. Ginawa ko ng lahat para makuha ka.
Nagsinungaling ako. Ginawan ko ng kwento si Ben pero kahit may nangyari na sa atin, si Ben pa rin ang gusto mo. Ano bang nagustuhan mo doon, ha? Hindi niya nabibigay ang gusto mo, di ba? Ako, andito ako. Kaya kong ibigay, piliin mo lang ako, Grace. Tumayo ka nga sa akin, June. Grace, halika na. Alam kong nagugustuhan mo yung ginawa ko sa'yo. Ba, itigil mo na, June. Parang awa mo na. Ano ba, June? Ate Grace? Walang iyakap, bitawan mo si Ate June! Ate Grace, eto tubig. Inom ka muna. Salamat, Rick. Buti dumating ka. Buti nga naisipan ni Mama na patirang ka ng pagkain, ate. Kung hindi baka kung ano na nagawa sa'yo ng lalaking yun. Salamat, Rick. Dumating ka. Tahan na, ate. Kathy G, mabuti na lang at dumating ang nakababata kong kapatid na kababatang kapatid ni Ben. Dahil inutusan ng mama niya na dalhan ako ng pagkain. Parang nababaliw na si June nung mga oras na yon dahil sa ginagawa niya. Hindi ako nagdalawang isip at ipinakulong ko ito dahil sa ginawa niya sa akin, Kathy. Hindi ko na malaya na na-o-obsess na pala siya sa akin. Ginawa niya ng kwento si Ben na naging sanhi ng paghihiwalay namin. Hindi rin siya tumigil hanggat hindi niya ako nakukuha, Kathy. Hindi ako nagmamalinis. May kasalanan din ako, Kathy G. Dahil nabigyan ko siya ng motibo kahit naman talaga yun ang gusto kong iparating. Sa madaling salita, ay naging mahina pa rin ako sa sitwasyon. Kaya may nangyari sa amin. Hindi na kami nagkaayos pa ni Ben, Kathy. Ang huling balita ko sa kanya ay nangibang bansa na ito. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana kahit papaano ay may natutunan kayo. Ganon din ang inyong mga tagapakinig sa aking kwento. God bless you all. Lubos na gumagalang Grace. Love Me, Kathy G.